Bakit maraming buhay ng tao ang nasasayang? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Carmina Singson, Nishas Esternon, and Dennis Navalta ng Zambales. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating mga devotions. Na yung pag-usapan po natin ay patungkol po sa istorya ni Nadab. So, ang pag-uusapan po natin sa mga susunod nating maraming mga devotions ay patungkol po sa mga kings or mga hari ng Israel. Now, pag binuksan niyo po yung inyong Bible, makikita niyo po yung Kings and Chronicles. Yung ano po yun, istorya po yun ng mga hari ng Israel tsaka ng Judah. Pag sinabi natin Chronicles, isipin niyo lang po, ito yung kumbaga compilation ng istorya ng mga hari. So, sa Israel po, sa panahon po ni Saul, David at Solomon, yung kaharian po ng Israel ay buo pa, no? United. Para po sa hindi pa familiar dito, na-divide lang po 'yan after Solomon. So, yung kingdom dating united, yan po ay na-divide after King Solomon. So, pinag-aralan po natin si Rehoboam, anak po ni Solomon, at yung servant ni Solomon naman na si Jeroboam. So, nung nahati yung kaharian, yung southern part o yung Judah napunta kay Rehoboam, yung 10 tribes napunta kay Jeroboam. Now, ang gagawin po natin sa mga devotions po natin, no, from now on hanggang sa mga susunod, puro po muna sa Northern Kingdom yung pag-aaralan po natin. Pinakita ko lang po sa inyo nito mga nakaraan paano nahati yung kingdom, no? Simula sa time ni Rehoboam. So dito po, pag-aralan po muna natin yung Northern Kingdom, kila Jeroboam, Nadab, Baasha, Ela, Zimri, so on and so forth hanggang matapos po natin yung mga kings sa Northern Kingdom. Tapos babalik po ulit tayo sa Southern Kingdom. So para po mas mabilis lang tandaan, no? Now, si Jeroboam po ay hinusgahan ng Panginoon at ang pumalit po sa kanya ay yung anak niya po na si Nadab. Ayan po. Si Nadab po yung anak niya. Now, sabi po dito sa 1 Kings chapter 15:25-26, Nadab, the son of Jeroboam, began to reign over Israel in the second year of Asa, king of Judah, and he reigned over Israel 2 years. 2 taon lang po ang tinagal ni Nadab. He did what was evil in the sight of the Lord and walked in the way of his father and in his sin which he had made Israel to sin. Sa Tagalog po, ng 2 taon ng paghahari ni Asa sa Juda, naging hari naman sa Israel si Nadab na anak ni Jeroboam. At 2 taon siyang naghari sa Israel. Katulad ng kanyang ama na nagbulid sa Israel sa pagkakasala, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. So, like father, like son po yung nangyari kay Jeroboam tsaka kay Nadab. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, repeating past sins is a waste of life. Yung inuulit lang natin yung kasalanan ng nakalipas. Pwedeng magulang natin, lolo't lola natin, mga parents or yung naunang henerasyon sa atin. Pag inuulit lang natin yung kasalanan nila, it's a waste of life. Kaya po maraming tao ang nasasayang lang yung buhay nila kasi hindi sila natututo sa kasalanan ng iba. May dalawang klase kasi yung pagkatuto when it comes to, yung una yung learning from others mistakes. Pangalawa yung learning from your own mistake. Iba kasi kapag natuto ka sa sarili mong pagkakamali talagang ramdam na ramdam mo, talagang natutunan mo talaga kasi na-experience mo Pero alam niyo po, mas maganda yung natututo sa pagkakamali ng iba kesa tayo pa yung dumanas
ng pagkakamali ta's matututo tayo sa sarili nating pagkakamali 'no. Mas wise na matuto tayo sa pagkakamali ng mga parents natin, pagkakamali ng mga lolo't lola natin, pagkakamali ng mga nauna sa atin. Para yung pagkakamali nila hindi na mangyayari sa atin, hindi na natin uulitin pa. That is wiser. Yung iba kasi gusto gusto sila mismo yung matututo sa sarili ng pagkakamali. That's not being wise. So, repeating past sins is a waste of life. Ito pong si Nadab, ang ikli lang po ng account niya dito sa ano 'no, sa First Kings. Ito lang 'no. Nadab the son of Jeroboam began to reign, 2 years. Tas anong sabi sa kanya ng Biblia? Inulit niya lang yung ginawa nung tatay niya. He did what was evil in the sight of the Lord and walked in the way of his father. And in his sin which he made Israel to sin. Yung ginawa niya ay hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. So mga kapatid, maging wais po tayo, no? Huwag nating gayahin. Huwag na nating ipagpatuloy pa yung mga pagkakamali ng mga naunang henerasyon sa atin. Lagi ko ang sinasabi, lalo na sa mga galing sa broken family, natuto na tayo doon sa naunang henerasyon. Kung galing tayo sa broken family, this is our chance to correct the mistakes of our parents. So, maraming senaryo, no? Hindi lang sa pagiging broken family, kundi pagkakamali ng mga magulang talaga natin sa maraming kaparaanan. Marahil yung parents natin naghiwalay, or tatay natin ng babae, nanay natin ng lalaki, or I don't know. Ang mahalaga, hindi natin uulitin yung pagkakamali nila. Pangalawa po, unrepented sin becomes a continuing legacy. Tayo naman na mga naging magulang na, kapag meron tayong mga kasalanan na hindi natin pinagsisisihan, hindi natin tinatalikuran, yan po ay magiging continuing legacy. Maipapamana pa natin yan sa ating mga anak. Lalo na kung meron tayong pangit na kultura sa pamilya, kultura na nagsisigawan, kultura na hindi nagrerespetuhan sa isa't isa, yung kulang sa pagmamahalan, yung kultura na hindi ginagalang yung magulang, kultura na naninigaw ng mga anak o nang aabuso ng mga anak. So, yun po yung kultura na pag hindi natin pinagsisihan, maipapasa pa natin yan sa susunod na henerasyon. Expect natin na yung magiging anak natin, gagayahin lang rin tayo. Unrepented sin becomes a continuing legacy. Pangatlo po, God's judgment is certain and precise. Yung judgment ng Diyos, hindi po totoo, no? Na yung mga tao kayang iwasan o takasan ang hustisya ng Diyos. Yung hustisya po ng Diyos, certain. It's just a matter of when. It's not a matter of if. Pag sinabi natin it's not a matter of, hindi yun kung huhusgahan ba tayo o hatulan tayo ng Diyos. No, it's not a matter of if. It's a matter of when. Ang tanong, kailan? Pero for sure, merong paghahatol ang Diyos. Merong judgment ang Diyos. And His judgment is certain and precise. Kaya mga kapatid, kung ano man ang mga kasalanan natin na pinagpapatuloy pa, meron niyang consequence. Kung yung relasyon natin sira, tapos patuloy pa nating hinahayaan lang na sira at hindi natin inaayos, hindi natin ginagawa ng paraan, hindi natin pinagsisisihan, kung may mga pagkukulang man tayo, merong consequence yan. At yung consequence yan, certain, siguradong darating. It's just a matter of when. So, God's judgment is certain and precise. Yan po ang experience ni Jeroboam at ni Nadab at maaaring maranasan din natin kung hindi po tayo tatalikod sa mga maling kultura na kinakagawian ng ating mga pamilya. So, bilang application po sa pinag-aaralan natin, number 1 po, do not waste your life repeating the sins of others. Huwag mong sayangin ang iyong buhay sa pamamagitan ng pag-uulit ng pagkakamali ng iba. Kung isa kang wais na tao, nakita mo nang nagkamali yung ibang tao, huwag mo nang gayahin pa yung pagkakamali nila.
Nakita mo nang naging miserable yung buhay nila, wag mo nang tularan pa. Yan yung wais na tao. Yung wais na tao hindi na kailangang pang matuto sa sarili niyang pagkakamali. Sapat na nakita niya nagkamali yung iba, hindi na niya gagayahin pa. So do not waste your life repeating the sins of others. Number 2 po, identify the practices you should continue and those you should discontinue. Sa ating pong mga pamilya, mga kapatid, meron tayong mga practices na magaganda na dapat ipagpatuloy. Marahil nakuha pa natin sa ating mga ninuno, lolo't lola, or sa pamilya ng mga naunang henerasyon, no? Sa magulang natin. Marami tayong matututunan sa kanila na dapat nating ipagpatuloy. Pero kailangan din nating i-identify yung mga maling ginagawa nila o maling kultura na hindi na natin dapat pa ipagpatuloy. Lagi yang merong maganda dapat ipagpatuloy at pangit na dapat nang ihinto at hindi na dapat ipasa pa sa susunod na henerasyon. So, lahat po ng pamilya natin, kanya-kanya tayong pamilya, kanya-kanyang kagandahan. At kanya-kanya ding baho no, ng pamilya. Kanya-kanya tayong sekreto. May kanya-kanya tayong kapangitan. So, marahil yung iba sa atin, broken family, o yung iba sa atin, yung may kultura na hindi nag-uusap pag may problema, hindi lang nagpapansinan, no? Imbis na mag-usap, di na lang nagpapansinan. May mga magkakapatid na ang tagal-tagal na ng pinag-aawayan, hindi pa rin maresolba. At mas pinili na lang nilang hindi ituring na kapatid yung mga, dahil lang may issue sila na, pwedeng pataasan ng pride, pwedeng yun yung mga kultura ng mga pamilya na pag nakita natin na hindi maganda, hindi na natin dapat tinutuloy pa. At kumbaga sinasama pa sa ating sistema. Kung kayang palitan yung pangit na kultura, palitan na ngayon pa lang. So identify the practices you should continue and those you should discontinue, lalo na kung meron ka ng sariling pamilya. Kailangan makita mo na ito hindi ko natutuloy. Natutunan ko to, namaan ako to sa mga magulang ko, hindi ko na idadamay pa yung pamilya ko, no? Aayusin ko na ngayon pa lang. So number 3 po, shape your family culture toward godliness. Yung ating mga pamilya po, hinuhubog po natin yan. Sinishape, hinuhubog ng ayon sa kultura na gusto ng Diyos. Godly culture. Now, wag po tayo papayag na yung kultura natin sa pamilya hinahayaan na lang natin, no? Parang kapag ang isang bagay kasi hinayaan mo, papangit ng papangit yan. Lalo na yung relationship. Pag hinayaan mo lang yung relationship, papangit ng papangit yan. Yung relationship kasi, or yung family, wino-work out yan. Binibigyan ng effort yan, ng energy, attention para maging maayos, maging maganda yung isang pamilya. So, shape your family culture toward godliness. Kailangan yung kultura natin maging maka-Diyos na kultura. Ito po ay isang task or duty na meron tayo galing sa Panginoon. Binigyan tayo ng pamilya ng Diyos para alagaan, i-cultivate, i-develop. At wag po tayong papayag na binigyan tayo ng Diyos ng pamilya, pinabayaan lang natin. No, at later on, meron ding consequence yan na hindi natin magugustuhan kung ngayon pa lang hindi pa natin sisimulang aksyonan. Now, para po sa ating discussion, what practices should you continue and discontinue in your family culture? Para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin what is the theme of Kings and Chronicles? Ano ba yung tema ng Kings and Chronicles? Pag binasa natin yung kabuuan. And pangalawa po, why is Jesus our only hope? Mamaya po pag-usapan natin yan sa dive deeper natin. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, you are the giver of life and purpose. Teach us not to waste the years you have entrusted to us. Expose every pattern of unrepented sin in our hearts
and break every cycle that dishonors you. Give us discernment to know what to continue and what to let go. Guard us from repeating the failures of those before us, and lead us into the life that pleases you. Shape our homes into places of truth, holiness, and love. Let our lives reflect your wisdom and not our pride. Establish our steps that we may walk faithfully before you all our days. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Brother Rusty na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Na kung kayo po may natutunan, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow mga kapatid, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.